Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa ating Veritas YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa Veritas YouTube channel natin, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Veritas Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Mga kabunyog, mga kababayan, itong segment na ito dito sa channel kong ito at sa page kong ito, ano ang totoo dito? ATD, ayun. Bakit mayroon tayong ganitong segment? Eh, marami kasing nagtatanong sa akin, "Attorney, ano bang totoo dito?" Oh, kaya maganda, sagutin na lang natin ng sabayan. Kaya gumawa na ako ng segment, yung mga nagtatanong sa akin, "Ano bang totoo dito?" Oh, ito yung segment para sa inyo. Kaya lagi niyo 'tong subaybayan araw-araw. Araw-araw na po ito dito po sa YouTube channel na ito at dito sa Facebook page na ito. Una, pag-usapan natin itong ano bang totoo dito na yung pamilya daw ni Madriaga, ni Ramil Madriaga, ginagapang ng kampo ni Sara. Ano bang totoo dito? Ah, yan, pag-usapan natin yan mga kabunyog, mga kababayan. Sa mga hindi nakakakilala, si Ramil Madriaga ay nakakulong ngayon sa Bikutan. Doon sa hindi pa siya convicted prisoner. Mayroon siyang kinakaharap na kaso. Ito yung kinaso nila Harry Roque sa kanya. Hmm? Kasi isa ito si Ramil Madriaga sa tumulong doon sa mga taga-Bataan doon sa land grabbing issue laban kay Roque. Ngayon, ginantihan ito ni Roque at ng mga Filipino-Chinese na nagpapatakbo ng Pogo, ginantihan ito ng kidnapping. Ngayon, itong si Ramil Madriaga, hinihiring pa ang kaso na ito sa isinampa nila Roque. Pero ngayon, magtitistigo ito laban kay Sara Duterte. Hindi lang doon sa kaso sa ombudsman, kundi kahit doon sa impeachment. Nagpahayag ang abogado nito ni Ramil Madriaga, si Attorney Raymond Palad, handa ang kanyang kliyente na humarap sa impeachment ni Sara Duterte kung ipapatawag ng House Justice Committee. O ngayon, sabi naman ng mga abogado ni Sara Duterte, handa na rin daw sila dito sa pagharap ni Ramil Madriaga. Ay medyo kasi matitindi ang mga ano nito. Ang may ginawa na itong sinumpaang salaysay. Doon sa kanyang sinumpaang salaysay, matitindi ang mga ano niya, ang mga sinabi niya tungkol kay Sara Duterte. Halimbawa, nung panahon ng kampanya, nangangampanya sila, sabi nito ni Ramil Madriaga, mayroon siyang grupo na binuo na para tumulong sa kampanya ni Sara. Yung ginagastos daw nila sa kampanya, galing sa Pugo. Siya pa daw mismo ang kumukuha. Kahit yung ibang mga grupo, parallel groups na nangampanya kay Sara, ay pera galing sa Pugo din ang pinanggasto sa kampanya. Kaya yun, matindi yung ganon. Ibig sabihin, kumuha ng pera galing sa mga illegal na Pugo, itong si Sara, para gamitin sa kampanya. At yung confidential funds, ayon din dito kay Ramil Madriaga, matapos maingkas yung mga pondo galing sa Land Bank, binibigay kila Cornel Nicolas, ay Cornel Lachica at saka Cornel Nolasco. Tinawag daw siya nila Cornel Lachica, pinadeliver sa kanya kung saan-saan. Mayroong isang mayor ng Laguna, mayroon doon sa comedy bar sa Timog, at saka sa ombudsman. Nagdala daw siya doon ng pera. Kaya matindi ang mga ano nito, mga binunyag nito ni Madriaga. Yung kanyang sinumpaang salaysay ay inilakip doon sa mga i-file na impeachment complaints. Kaya doon sa mga impeachment complaints na final laban kay Sara Duterte, noong February 2, lalo na yung unang impeachment complaint at ikalawang impeachment complaint, naka-attach doon yung sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga. Kaya malamang ipapatawag talaga ito si Madriaga kasi nga yung kanyang testimonya ay isa sa mga ebidensya na present doon ng mga complainants sa impeachment ni Sara. At naghahanda na rin daw ang kampo ni Sara. Sabi ng abogado ni Sara, handa daw sila harapin itong si Madriaga. Pero itong si Peebles Talaquera, isang dating DDS ito na vlogger, ngayon ay kumalas na sa mga DDS, nasa grupo na ito ng grupo ni PBBM Pro Marcos na ito.
O may post ito, si Peebles Talaquera, sabi niya, o Sara Duterte, sabi niya, Sara Duterte, o ano yung namomonitor namin na ginagapang mo? Ang pamilya ni Ramil Madriaga. O, kinausap daw yung asawa na siyempre, ang purpose ng pagkausap ay wag ituloy ang pagtistigo ni Ramil Madriaga. Kung ginagamit yung pamilya, yung asawa, para pressurein si Ramil Madriaga na magbago ng isip, na wag na itong testify laban kay Sara Duterte. Inaalok daw ng pera, pati siguro pananakot. Ayon yan kay Peebles Talaquera, sa kanyang post, ito daw si kampo ni Sara, kinakausap yung asawa ni Ramil Madriaga. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, yan Sara, alam ko na kinakausap ng mga tao mo ang wife ni Caramil. O yan, nakarating sa akin lahat ng galawan nyo. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, matindi itong mga sinasabi nito ng Peebles Talaquera. Sinabi niya pa, bakit mo pinapunta si Attorney Joyce na tao mo sa isip na kasamahan ni Caramil? Ang isip, ito yung Inday Sara is my president. Binuo ito ni Ramil Madriaga. Tumulong ito sa kampanya ni Sara. Una sana kasi para sa presidente. Pero nung tumakbong vice-presidente, tumulong din itong grupo nila Ramil Madriaga. Kaya ito rin, ang sabi rin dito ni Peebles Talaquera, bakit mo dadalawin si Tevez na isang high-profile criminal na actually terrorist? Akala ko ba galit yan? Panglima, anong ginagawa mo ng 6 p.m. nung September 30 sa Camp Aguinaldo? Ito, inaakusa niya si Sara Duterte na pumunta sa Camp Aguinaldo noong September 30, 6 p.m. At ang totoo daw nito, sabi niya, sa susunod na araw, ilalabas ko na si Caramil Madriaga ang dinalaw mo noong October at hindi si Tevez. Yung kasabwat mo na warden sa Biñano, huwag ka nang magsinungaling, marami akong bala sa iyo. Kaya medyo ito mga kabunyog, mga kababayan, itong mga post dito ni Peebles Talaquera. Inaakusahan niya ang kampo ni Sara na ginagapang si Ramil Madriaga na huwag ituloy ang pagtistigo. Ano kasi ito medyo matindi rin ang mga testimonya nito ni Ramil Madriaga. Kaya ang sinasabi ni Peebles Talaquera, ginagapang daw yung asawa ni Ramil. Inaalok ng pera para kumbinsihin lang si Ramil na wag. Pero sabi naman ng abogado ni Ramil Madriaga na si Attorney Raymond Palad, hindi daw magbabago ng stand si Ramil Madriaga. Handa na daw ito. Nang ginawa niya daw yung kanyang sinumpaang salaysay, alam niyang posible siyang ipatawag ng ombudsman o ng kamara sa impeachment hearing. Kaya handa na daw ito. Mga kabunyog, mga kababayan, ano bang totoo dito? Kasi sabi ni Senador Ping Lacson, siya daw, ang stand niya, dapat dumaan daw muna sa lokal na korte. Kapag naglabas ng arrest warrant ang ICC laban sa kanyang mga kasamahang senador na si Bato, De La Rosa at Bongo, ayon kay Ping Lacson, dapat daw dumaan muna sa lokal na korte. Hindi pwedeng pagka-aresto ay dadalhin sa Interpol at ito-turn over ng Interpol sa ICC katulad ng ginawa kay Duterte. Ang sinasabi ni Lacson, pagka-aresto dapat, kung aarestuhin sila Bato at sila Bongo, idiretso muna sa lokal na korte. Hindi pwedeng diretso sa Interpol. Kaya lang, naglabas na kasi ng statement si Yussi Claire Castro. Sabi ni Yussi Claire Castro, kung ano ang ginawa kay Duterte, yun din ang gagawin kay Bato, kay Bongo. Kaya sabi naman ni Lacson, sinusunod niya lang daw naman ang proseso ng batas. Sus naman, sa totoo lang, hindi yata ito alam ni Lacson. Kung hindi niya alam, nakakaano ito na mambabatas siya, hindi niya alam ang batas. Mayroon tayong Republic Act 9851. Mayroon tayong Republic Act 9851, an act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity. Ito ay pinasa, naging batas ito 2009. Ano itong batas nating ito?
Ito yung batas natin, Republic Act 9851, na nagpe-penalize ng mga crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity. Ibig sabihin, kahit hindi naman tayo nag-member sa ICC, mayroon na tayong batas tungkol sa international humanitarian law. Ito nga, Republic Act 9851. Ngayon, anong nakalagay sa Section 17 ng nasabing batas? In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. So malinaw dito, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable and if another court, o siyempre, katulad ng ICC, or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution. Instead, the authorities may surrender or extradite. Ibig sabihin, nasa Philippine authorities kung anong pipiliin, isusurrender o extradite. Kung i-extradite, susundin mo yung extradition proceedings. Mayroon ng linabas na guidelines ang Supreme Court tungkol sa extradition. Yun yung sinasabi ni Lacson. Pero kung ang gustong sundin ay yung surrender, hindi mo gagamitin yung extradition. Ano ba tong si Lacson? Senador siya, gagawa ng batas, hindi nila alam yung batas na yan o hindi niya alam yung batas na yan. Ano yun eh? Yun na nga yung pinapanindigan ng Philippine Authority sa ilalim ng administrasyon ni PBBM na wala silang mali sa ginawa kay Duterte. Mayroong legal basis yung pag-aresto kay Duterte. May warrant of arrest ang ICC, humingi ng tulong ang ICC sa Interpol, yung Interpol naman nakikoordinate sa Pilipinas, may obligasyon tayo sa Interpol. So nag-cooperate tayo sa Interpol. At mayroon tayong opsyon, pag naaresto na yung isang individual or mga individuals na may kaso sa International Court or Tribunal ng crimes against humanity, genocide, or anumang tungkol sa international humanitarian law, pwede silang isurrender or i-extradite. Ay ang pinili ng gobyerno, surrender. O wala namang nagbabawal doon. Nakalagay naman yan sa Section 17 ng Republic Act 9851. O bakit sasabihin na ngayon ni Lacson na kailangan mo nang isurrender sa lokal na korte? Kung siya ang presidente ng Pilipinas, kung siya, si Lacson, yun, magdi-decide siya. Kung ang desisyon niya, wag, idaan natin sa extradition, desisyon niya yun as president. Pero hindi naman siya ang presidente eh. Senador lang siya eh. So ang magdi-decide niyan, Malacanang, hindi siya. Ang pwede niya lang nagawin, katulad ng sinabi ni Senadora Risa Ontiveros, protektahan naman sila Bato at Bongo. Paano po protektahan? Huwag namang arestuhin sa loob ng Senado habang may session. O yun lang. Yun ang pwede. Pero yung sabihin niya na dapat dumaan muna sa lokal na korte, sino siya? Hindi naman siya executive, hindi siya president, hindi siya DOJ secretary, hindi siya DILG secretary, senador siya. Kaya itong si Lacson na sa ibang bagay sinusuportahan natin to, pero sa ganyang statement hindi. Maliban na lang kung lumabas na yung desisyon ng Korte Suprema at magsabi ang Korte Suprema hindi, dapat idaan pa rin sa lokal na korte. Yun. Pero hanggat wala pang pronouncement ang Korte Suprema, kasi hindi pa naman nagdidesisyon ang Korte Suprema doon kasi may final ng petition sa Korte Suprema tungkol sa pag-aresto kay Duterte, wala. Hindi naman pa nadidesisyonan ng Korte Suprema. So as is pa rin. Kaya nga sabi ni Yusek Castro, ay kung anong ginawa dati kay Duterte, yun pa rin ang gagawin. Hanggat wala pang desisyon ang Korte Suprema, yun. Ang linaw. Kay Lacson lang naman malabo. Pinapalabo niya lang. Ito mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Kaufman, politically motivated daw yung paglalabas nung listahan ng mga co-perpetrators ni Duterte.
Anong totoo ba diyan sa sinabi na 'yan ni Kaufman? Unang-una, hindi totoo 'yan. Hindi totoo 'yang sinabi na 'yan ni Kaufman. Ito talagang si Kaufman, abogado ni Duterte, wala, sunod-sunod ang talo niya. Makikialam pa diyan. Unang-una ang kliyente niya si Duterte, yun na lang asikasuhin niya. Kasi magkakaroon ng confirmation of charges hearing sa February 23 to 27. Oh, yan na lang yung asikasuhin niya, wag na siyang makialam diyan sa co-perpetrators na yan. Hindi niya trabaho yan. Ha? Tapos ang comment niya pa, ang comment kasi ni Nicholas Kaufman, mga kabunyog, mga kababayan, sabi niya, the sensational reporting of this list, however, is clearly politically motivated and designed to decimate the Senate in the hope of perverting the democratic will of the Filipino people. Wow! Nag-comment si Kaufman sa politika ng Pilipinas. Sino siya? Ha? Akala mo naman alam niya ang takbo ng politika ng Pilipinas? Ha? Yung paglalabas daw nung lista na yon, yung co-perpetrators, ay politically motivated. Ang purpose daw nun, ang design daw nun, ay i-decimate ang Senate. Ibig sabihin, ubusin, kumbaga, anuhin yung mga pahinain, durugin, wasakin yung mga kakampi ni Duterte sa Senado. Ha? Sino ba ang naglabas ng lista? Sino ba ang naglabas ng lista? ICC naman, yung prosecutor eh. Ang may gumawa ng lista, ang nag-submit ng lista sa ICC ay yung prosecutor ng ICC. Sino ang naglabas ng lista? ICC mismo. O anong pakialam ng ICC prosecutor sa politika sa Pilipinas? Anong pakialam ng ICC sa politika sa Pilipinas? Ang sinasabi kasi ni Kaufman, linabas daw yon, yung lista na yon, politically motivated. Para daw yung Senado sa Pilipinas ay yung mga kakampi ng Duterte ay parang maubos. Unang-una, alam ba ng prosecutor ng ICC ang Senado ng Pilipinas? May pakialam ba sila dito? Para kasi ang pinapalabas ni Kaufman may sabuatan, halimbawa, yung administrasyon ni Marcos at saka yung prosecutor. Inilabas yung listahan na yon para maaresto ang mga masama sa listahan ng mga aarestuhin, yung mga senador na kakampi ni Duterte, para mabawasan ang mga senador na kakampi ni Duterte. Ano naman ang pakialam ng prosecutor ng ICC o ng ICC mismo sa Senado ng Pilipinas? Ito naman si Kaufman, binibigyan ng politika yung paglabas ng na yon. Ang naglabas ng lista na yon, ang gumawa ng lista na yon ng mga co-perpetrators si Duterte, yung 8, ay ICC prosecutor. Walang kialam yun sa politika. Walang usapin sa politika dyan. Ang ICC hindi nakikialam sa politika ng Pilipinas. Itong si Kaufman, asikasuhin niya na lang yung laban ng kanyang kliyente. May confirmation of charges hearing sa February 23, 24, 26, 27. Lahat na nga ng motions niya, lahat ng mga request niya sa ICC na di-deny. Walang nagagrant sa mga niya, talo lagi siya. Tapos ngayon makikisaw-saw pa siya sa Pilipinas. Sasabihin niya na politically motivated yung paglabas ng na yon. Itong si Kaufman, kaya na lang siguro natatalo ito doon sa kaso ni Duterte. Ano yan? Kaya natatalo. Walang nagagrant sa mga request niya, motions niya sa ICC. Dahil kung ano-anong pinapakialaman. Tulad nito, sasabihin niya na politically motivated yon. Ang ICC, gumagalaw yan, hindi nakikialam sa politika ng ibang bansa. Walang pakialam ang prosecutor ng ICC o ang pre-trial chamber sa takbo ng politika sa Pilipinas. Lilitisin nila si Duterte sa crimes against humanity, walang politika dyan. Talagang papanagutin lang ito sa mga ginawa niyang krimen, crimes against humanity. Kahit sila Bato, kahit sila Bongo, tiningnan nila sa mga ebidensya at mga testigo, ito talaga yung mga co-perpetrators. So dapat kasuhan ang mga ito. Ganun yun. Walang politika doon. Hindi pamumulitika yun. Itong si Kaufman lang ang nagsasabi na politically motivated yun. Dapat nito,
disiplinahin si Kaufman ng ICC Pretrial Chamber eh. At dapat ireklamo ito ng prosecutor ng ICC. Kasi ang pinapalabas ni Kaufman, nilabas yung lista, politically motivated yung paglalabas ng lista. Unang-una, sino bang naglabas ng lista? O mga Pilipino ba ang naglabas ng lista? Hindi naman eh. Ang gumawa ng lista at naglabas ng lista ay ICC prosecutor. O, may pakialam ba ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC prosecutor? Ha? Sinabihan ba na ilabas mo yan? Sinabihan ba na ang ilagay mo dyan sa listahan, isama mo si ganito, si ganyan? Walang ganun. Napakaano nung napakaano nung statement ni Kaufman na yan eh. Ha? Nag-aano siya ng parang pinapalabas niya na mayroong dito sa Pilipinas. Ha? Ah, yung ginawa ng ICC prosecutor, linabas yung lista ng mga co-perpetrators, politika ang reason. Matindi itong si Kaufman. Asikasuhin niya na lang ang kaso ng kliyente niya. Kaya laging nadi-deny ang kanyang mga motions eh. Okay, mga kabunyog mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat.